Good morning po mga ka-farmer. Ito, papakain po tayo ng mga alagang manok, sato, saka pabo. Naka-athletic uniform po ako dahil nung kararating ko lang po nag-jogging. Po, yung mga may sisiw. Kalat-kalat po ang pagpapakain ko para makakain lahat. Kasi po nagtutukaan sila, nagtutukaan. Pong pato na ito, binaba ko lang po kagabi. 18 po yung sisiw niya. Perfect po yung perfect hatching po. Na pisa niya lahat yung itlog niya. Walang naiwan. Ito naman po ay sisiw ng pabo.
Ito naman po, mayroon akong ano rito. Mayroon po akong binibreed, binobrooding dito na ano. Sisiyo ng pato. Yan po, malalakas na sila. Ito naman po, sisiyo ng pato, saka sisiyo ng pabo. Pinagbukod ko po dahil ano, hindi po pwedeng maghalo-halo yung malalaki at saka maliliit kasi po mamamatay lang yung maliliit, maapak-apakan nila, maapak-apakan ng malalaki. Kaya po pinagbukod-bukod ko sila. Mahina ito. Ito po, sisiw po ng tatlong patong inahin ito. Pinagsama-sama ko po sa isang kulungan. Tapos po yung inahin na dalawa, pinakawalan ko na po para po mangitlog ulit. Itatry lang po natin kung mayroong mga nagpisa na sabay-sabay o magkakasunod kahit mga 1 day pagitan o 2 days. I-try po natin na ilagay sa isang inahin. Kapag po hindi niya tinuka, ibig sabihin gusto niya i-adapt yung ibang sisiw. Pero kapag po tinutuka niya, ay alisin po dahil mamamatay lang. Ganito po ang pagbe-breeding according po sa aking na-experience. Kasi po mayroon din namang inahin na malupit. Kapag po hinalo yung ibang sisiw sa kanya, tinutuka niya. Kaya po dapat pag tinuka, aalisin po dahil kasi mamamatay lang. Ito po
36 po na sisiw ito. Wala pa pong labawas. Isang ina lang po ang nag-aalaga. Isang inahing pato lang yung nag-aalaga sa kanila. Nililipat-lipat ko lang po ng pwesto pagka pagbasa na po doon sa pwesto nila, inililipat ko po. Ito po yung aking tandang tinali ko po dahil kasi po nagsasabong sila nitong isa. Nagsasabong sila nung isa, kaya po nakatali siya. Kailangan po tutok po tayo sa ating mga alaga kasi may mga maaaring kainin sila, yung mga sisiw, kainin ng mga daga, pusa, kaya ahas. Kaya po araw-araw ko pong tinututukan to. Binibilang ko po lagi yung mga sisiw nila. Ito rin po, sisiw din po ng dalawang inahin ito. Pinag-isa ko na rin po. Hindi naman niya po tinutuka yung hindi niya sisiw, kaya pwede po na siya na lang po mag-alaga. Yung isang inahin po na pinakawalan ko, madali pong mangitlog yun dahil imimit na naman po ng mga tandang. Kaya po nakakasave tayo ng konting panahon dahil po kapag hihintayin po natin na sama-sama sila dun sa ina nila, matagal po bago mangitlog ulit. Kaya po ito, sisiw ng dalawa na inahin, pinagsama ko na. Yung isang na yun, nangingitlog na yun ulit. Mga isang buwan siguro, itlog na po ulit sila. Ito po, pakakawalan ko na itong pabo. Sisiw ng pabo, malalaki na po. Kaya na po nilang mag-survive sa labas. Saka po ito, alpasan ko na rin po ito dahil kasi tumutubo na po yung pakpak nila. Kaya na po nilang mabuhay dyan sa labas. Mamaya po ilalagay ko sila doon sa loob ng net. Ito po, mga 1 week pa siguro, pwede na rin pong pakawalat. Maging maging mapagmatsyag lang po tayo sa ating mga paligid dahil kasi ang daming dalal po dito sa lugar ko. Diyan sa may gawing likod mayroong kawayangan, mayroong pong bayawak, saka po mga daga. Ito po yung aking insulin plant. Gamot daw po ito sa diabetes. Inaangat-ngat lang po ng sariwa yung mga dahon. Yan po, angat-ngatin lang daw po yan. Doon ka na. Pampababa daw po ng blood sugar. Awa naman po ng Diyos, hindi pa tumaas ang blood sugar ko. Normal pa rin po. Papacheck up ko lang. Kailangan po para maiwasan natin ang mga sakit-sakit. Lagi po tayong mag-exercise. At least kahit po 3 times
a week lang para pagpawisan, matunaw po yung excess calories, at saka po maganda po sa puso, malakas pong bumomba dahil napapagod. Huwag lang po sobrang exercise kasi po katulad ko senior na, dapat po konti-konti na lang na mild lang po yung exercise. Huwag na pong mamiwersa, lalo po pag senior na, kasi po para maiwasan ang heart attack o kaya stroke. Maintain lang po para hindi tayo maging sakitin. Ito po, dito ko itinali itong aso para po magsilbing gwardiya sa pusa at sa daga na pumupunta rito. Kapag po may nakita po kayong daga at pumasok po sa lungga, ang gagawin nyo po, uumangan nyo po ng net yung butas, saka po pupunuin ng tubig yung lungga niya, yung butas niya pupunuin ng tubig, para kapag po napuno ng tubig, malulunod po yung daga, mapipilitan po siyang lalabas. Pag lumabas po, dapat may nakaumang na net para po mahuli siya. Ganun lang po para mabawas-bawasan po yung mabawas-bawasan ang panganib sa ating munting manukan. Backyard lang po ito, hindi po malaking libangan ko po para hindi naiinip. Sa atin pong mga alaga, pipili lang po tayo ng magaling umitlog, at saka po yung nag-aalaga ng itlog niya, naglilimlim. Kasi po mayroong mga manok o kay pato, pabo na kapag po ng itlog, hindi na po nila babalikan. Pabo na naglilimlim, saka pato. Ito po yung mga tanim kong Madre de Agua, hindi na po makalaki. Inuubos na po ng mga pabo, mga dahon niya, kaya ganyan po, gutay-gutay, para pong dinaanan ng piste, kulisap. Ito naman po yung aking asula, tinakpan ko po ng net dahil kasi po pagka napupuntahan ng mga manok, nalulunod sila. 4 na manok na po yung nahulog dito na namatay kasi po hindi ko napansin kaagad. Nung mag physical count po ako ng aking mga alaga, hanap ako ng hanap sa mga labas ng bakod, ikot po ako ng ikot. Yun pala, nandito lang, nakalutang na. Ito naman po sa gilid ng bakod, mayroong pato na naglilimlim. Kapag po yung pato natin
ng itlog kung saan po huwag na pong alisin kasi magtatampo po yun, hindi na po babalikan yung itlog niya. Kaya po kung nangitlog siya, lagyan na lang po ng mga cover para po may support siya. Ayusin na lang po yung itlogan niya kasi po kapag inalis pa po natin dyan ay tiyak po hindi na babalik, sayang yung itlog. Ito po, malapit ng mahinog ito. Hindi po namulaklak ngayon itong aking mangga. Baka po nasaktan nung nakarang nagbakasyon ako na tinalbusan ko siya para po hindi masyadong lumaki. Nag-pruning po ako. Ito rin po, mayroon akong isang pato rito na naglilimlim. Diyan na lang po yan magpipisa, hindi ko na po inalis kasi kung ililipat pa po yan hindi na niya babalikan. Ganyan po mga pato kung saan po sila ng itlog, huwag na po nating alisin. Pinagawang kubo dito sa maliit na farm, maliit lang po ito, backyard lang po. Ito po yung aking tinanim na halaman. Hindi ko po alam kung anong pangalan ng halaman ito. Inano ko po siya, tinanim ko po rito para po mayroong ano, kapag po nag-ugat na rin po yung mga tinanim ko doon na bougainvillea, maglilipat din po ako rito para po mayroong flowery plants dito sa aking munting backyard. Maganda pong tignan, nakaka-relax po. Ito ang aking mga malunggay, nagsisipamunga na, kaya lang po matataas. Kailangan po may mahabang panungkit. Ito naman po ang aking manok na cobra. Magaling po mag-alaga ng sisiw ito. Kapag po ibinaba, hindi nababawasan. Kasi po ano ito, matapang. Kapag po hinawakan yung sisiw niya, nagagalit, nananalpok. Ganito lang po ang buhay ko dito sa ano, mag-alaga po ng mga hayop. Napakaganda pong ano, nakaka-relax. Lalo pagka dala-dala ko na po yung timba na lalagyan ng pagkain nila, sumasalubong na. Ito pong 8 na pirasong ano, maamo ito na hawakan kapag po pagka po gutom. Pero pagka po busog na, hindi na mahuli, ayaw na magpahuli. Nahuhuli lang po sila pagka gutom. Uumangan ng pagkain yon, mahuhuli.
Dito po, may itlog ng pabo. Tatlo na. Hanggang dito na lang po mga kaparmer. Maraming salamat po sa panonood. Happy farming po. Bye bye.